Magandang umaga diyan sa ating mga kababayan sa Netherlands, sa Dahig, Netherlands, kung saan andiyan kasalukuyan ngayong naka-detain si ang mahal nating Pangulong Duterte. 'Wag kayong kukurap mga kababayan kasi may mga hindi magandang bali-balita ang aming nasagap dito sa Pilipinas. Na planado talaga ang pagpadala ng Administrasyong Marcos kay Presidente diyan sa Dahig upang mga kababayan ay ang gusto nilang mangyari mga kababayan kung gaano 'to katotoo. Pero wag lang tayong magkumpiyansa kasi talagang ang target talaga ng Administrasyong Marcos na mawala sa kanilang landas ang dalawang mag-amang Duterte. Kasi yun talaga sila ang sagabal sa kanilang plano, sa kanilang political agenda mga kababayan. Lalong-lalo na sa 2028 eleksyon. Itong mga nangyayari ngayon ay preparasyon nila ito sa 2028 eleksyon mga kababayan diyan sa Dahig. Kaya pag-ingatan lang natin ang ating mahal nga Pangulo at saka ang ating kasalukuyang Vice President kasi Sara Duterte. Kasi itong dito mga kababayan, mainit din ang labanan dito sa Pilipinas. Pero ang mga mga kababayan, itong latest na dismayado na rin ang mga senatorial line-up ng Administrasyong Marcos kasi sa ginagawa nga ng administrasyon kay former Duterte nga kinikidnap at ipinalipad diyan sa itinapon diyan sa Netherlands at siya namang tinanggap ng ICC. Mga kababayan, may mga bali-balita dito nga ang target talaga yung dalawang Duterte na yan ay talagang i-destroy mga kababayan ng administrasyon. Gumagastos na ng malaking pera ng taong bayan ang ginamit ito mga kababayan. Kasi yung pagpadala pa nga lang diyan sa pagpadala pa lang ni former President Duterte diyan sa Dahig, Netherlands, ay ang Office of the President daw ang gumastos mga kababayan. Niwala man lang silang, di ba unang pa lang preliminary, di ba? Ginigiit pa rin ni Salvador Villaldia nga wala silang natatanggap na hard copy ng warrant of arrest kay former President Duterte. Nga siya dapat ang pangunahing nga ipakita nila kay sa akusado bago nila ito inaaresto, Dahil dito sa Pilipinas nga hindi na talaga umiiral ang batas, hindi na nirespeto ang saligang batas, ang Philippine Constitution ay nilalapastangan na itong ating administrasyon ngayon. At gamit na rin ang kurap at kulang sa respeto at kaalaman patungkol sa saligang batas ang ating PNP General nga si General Torre, mga kababayan. Pinilit talaga nilang dalhin wala nang batas-batas, wala na silang sinusunod mga batas, yung dalhin dyan sa Dahig na yan. Kaya ito ngayon ang ating sitwasyon. Magulo ang sitwasyon dito sa Pilipinas dahil sa sumisigaw ang mga tao sa pagkawala kay President Duterte. Hindi makatuwiran, hindi makatarungan at labag sa saligang batas kapag palipad sa Presidente. At ang usap-usapan mga kababayan, kayong nasa Netherlands, lahat ng mga Pilipinong nandyan, tutukan natin kasi may usap-usapan, pero usap-usapan lang ito mga kababayan. Mga bulong-bulungan nga sumingsingaw, nga gusto talaga nilang ipagorgor ang dalawang Duterte na yan. Gusto talaga nila mga kababayan nga hindi na makabalik si former President Rodrigo dito sa Pilipinas kasi yan nga ang sagabal sa kanilang operasyon, sa operasyon ng sindikatong Marcos administration mga kaibigan. Gumagalaw ngayon ang administrasyon dito sa Philippine government nga parang isang notorious nga sindikato. Lahat nga kalapastanganan sa inang bayan ay ginagawa na sa mga sindikatong ito mula sa mga congressman.
hanggang doon sa mga kataas-taasang opisyal sa ating ngayon. Gusto daw nila mga kababayan nga ah, ipaano talaga yan si PRRD, lalo na sa sitwasyon ni PRRD nga may ngayon karamdaman mga kababayan, madali nilang maisakatupad mga kababayan ang ilang wag naman sanang mangyari. Parang ipapasupukit na nga lang dapat para hindi hindi mapagbintangan ang mga kalaban sa politika. Di ba ngayon ang uso ngayon mga kababayan, yung mga sikat nga personality, pagka pinatay mga kababayan, hindi na sinasakal, hindi na sinasaksak, hindi na binabaril, hindi na nilalason. Mayroon na silang ginagawa mga kababayan nga maisupukit, pahihinain yung resistensya ng tao at lalabas diyan nga inaatake sa puso. Walang foul play nga makikita mga kababayan pagka ito iniimbestigahan ng mga natin ng mga ahensya ng gobyerno. Pag ito iniimbestigahan ang isang biktima, wala silang makukuhang foul play. Para mayroon silang style ngayon mga kababayan nga pag pinatay yung tao, idadaan sa isang parang isusupukit lang mga kababayan. Ingatan natin 'yan. Hindi ito pero matagal na tong sumisingaw nga may plano talaga si Marcos Jr. nga i-destroy ang dalawang Duterte. Kasi pagka hindi nila ma-destroy mga kababayan, kita nyo naman ang reaksyon ng taong bayan sa buong mundo, sa mga Pilipino, kung gaano kamahal si President Duterte. Ginawa na nila lahat ng paraan pero hindi sila umubra. Andyan pa rin nakatayo ang dalawang Duterte. At saka si Sara Duterte, mga kababayan, kayong nandyan sa Netherlands, ingatan nyo talaga. Yan talaga ang pinaka last option nila nga ma-assassinate ang last Vice President upang hindi na talaga makakarating sa 2028 midterm election. Yan ang mga bulong-bulungan, mga dito sa Pilipinas mga kababayan. May plano talaga silang i-assassinate si Vice President Sara Duterte. Doble ingat lang mga kababayan, doble ingat. Huwag kayong magpapalingat dyan sa ating mahal nga Vice President. Saka sa kanyang mga bodyguard, doble ingat lang at wag kayong magpabayao at wag kayong magkumpiyansa. Kasi pati yung pamilya ng mga Duterte niyan dito sa Davao City ay hinaharas na ng PNP. Napakamarahas na ngayon ang ng galawan ng gobyerno dito sa Pilipinas mga kababayan. Panood nyo naman siguro sa social media yung mga kaganapang pagrarally ng mga sambayan ng Pilipino. Halos lahat ng probinsya dito sa Manila, ang mga tao sa Pilipinas, ang mga tao naglalabasan na, nagsisigawan na, nagsasawa na sa kasulukuyang administrasyon at hinahanap na ang isang leadership ng isang Duterte. Hinahanap na ngayon ng sambayan ng Pilipino ang pamumuno ng isang Duterte. Sa Duterte lang nararamdaman ng mga taong bayan ng Pilipinas ang pagbabago. Sa Duterte, pamumuno lang ng Duterte nararamdaman ng mga Pilipino nga sifting maglakad sa kalye lalong nasa oras ng gabi. Sa ngayon, dito sa Pilipinas, hindi ka na sifting maglakad sa gabi. Lumalaganap na naman ang mga adik. Ang masakla pa, may pahayag pa ang CPNP nga ang isang drug user daw ay hindi naman ibig sabihin nga adik. Isang hindi maintindihan mga kababayan kung saan humuhugot ng katuwiran itong ating CPNP nga si General Marbil at saka yung kanyang spokesperson nga si General na ngayon, dati Colonel si General hindi ko natuloy na itong PNP ngayon spokesperson mga kabayan. Ganun din, ginigiit din niya ang paggamit ng droga hindi ibig sabihin nga addict. Tingnan yung mga kababayan ang kaanuhan ng ating PNP ngayon. Iba na sa pamumuno ni Duterte. Si Duterte galit sa mga drug user, galit sa mga protector ng droga. Kaya maraming PNP official nga nakukulong, nakakasuhan sa panahon ni Duterte. Ang siya namang kabaliktaran ngayon.
PNP mismo ang protector sa mga ah, gumagamit ng droga, mga kababayan. Ito mga kababayan, may kaunting video ako ipapakita sa inyo patungkol dito sa mga pahayag ng PNP nga hindi daw masama ang paggamit ng droga. Teka lang mga kababayan, hanapin ko lang saglit. Hindi ko mano yung video ko mga kababayan sa pahayag ng PNP spokesperson na hindi daw ang paggamit ng droga. Hindi ko maano sa mga kababayan sa video ko. At ulitin ko mga kababayan, doble ingat lang. Ingatan lang natin ang ating mga kasalukuyang Vice President dyan sa Dahig. At saka ang kalusugan ng ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ingat-ingatan lang. Huwag lang kayong magkumpiyansa. Kami dito sa Pilipinas, lagi rin nakamonitor. At kayo ngayon ang nandyan, lahat mga Pilipino nga nandyan ngayon sa USA, mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Ano lang mga kababayan, doble ingat lang kasi hindi maganda talaga ang binabalak ng administrasyon ngayon sa ating mahal nga Rodrigo Roa Duterte at saka sa ating Vice President nga si Sara Duterte. Mga kababayan, yung si Sara Duterte, masyado, hindi yan siya, pag nakipag-usap sa ating mga kababayan, mga Pilipino, mga kababayan, ay talaga yun siya. Napakasimple mga kababayan, ingat-ingatan nyo lang, huwag kayong palingat, protektahan ninyo ang ating Vice President diyan sa Netherlands ngayon. Kasi gumagawa na ng paraan ang administrasyon nga ipa-impeach mga kababayan. Ang impeachment nga nila kay Sara Duterte, ang dahilan ay ang isang 125 million na confidential fund, no? Mga kababayan, napakababaw ang nila. 25 million confidential fund pa talaga ang ginagawa nilang upang ma-impeach si Sara, kaya lang medyo tagilid yan mga kababayan. At ang kay former President Duterte naman, ang gagawin nilang sandata, ginigiit nila, ang ginagawa ng isyo patungkol sa pagsira kay former President Rodrigo Roa Duterte ay ang EJK, mga kababayan. Yung mga marami daw pinapatay. Ni minsan, hindi pa nila naihabla sa korte dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Sana yan ang ng EJK, no? Yang lahat na yan walang katotohanan. Yung EJK na yan ay isang gawa-gawang lamang ng mga midyaman na galit kay Duterte. Pero kahit minsan hindi pa nila naididemanda si Rodrigo Roa Duterte sa hukuman dito sa Pilipinas. Kaya kung tutusin, hindi ba yan dapat mapunta dyan sa ICC? Ang problema, ito ngayong nangyayari, ang ICC medyo may kahinaan din. Hindi muna sila talaga naghahalongkat bago talaga nila tinanggap si former President Duterte. Wala pa nga yata silang nagawang warrant of arrest hanggang ngayon mga kababayan. At di ko na masyadong hapahabain itong aking video mga kababayan. In-update ko lang sa inyo yung mga bulong-bulungan dito sa Pilipinas at talagang pag-aalala ng mga Pilipino sa kalagayan ng dalawang Duterte, dalawang leader na kailangan ng bayan. Nawala lang si former President Duterte, ang mga Pilipino, mga kababayan natin dito sa Pilipinas, parang sisiw nga nahiwalay sa nanay. Parang mga sisiw na nahiwalay sa inahin.
Ganon ang sitwasyon ng mga Pilipino dito ngayon. Sigaw nga ibalik si President Duterte sa Pilipinas. At hanggang dito na lang ako mga kababayan at magandang umaga sa inyong lahat. Dahil ngayon ay ang oras dito sa Pilipinas ay alas 2:41 na pala. 2:41 AM mga kababayan. At sa muli, maraming salamat sa mga aking subscriber, Biker Adventure YouTube channel. Maraming salamat na dagdagan ng kaunti aking subscriber. At maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. Magtutulungan lang tayo por protektahan natin ang ating mga leader, mga totoong leader nga naramdaman ng mga Pilipino ang pagbabago sa bayan ung pamumuno ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang ating paparating na isa pang Duterte yung magiging leader ngayong 2028 presidential election mga kababayan. Ingatan nyo at huwag kayong kukurap, bantayan nyo ang ating mahal nga Vice President dyan sa Netherlands ngayon dahil hindi magandang bulong-bulungan. May balak talaga itong mga kalabang politika nga ipa-assassinate ang ating Vice President. At saka ang former president, mga kababayan, ulitin ko yung sinasabi ko, may plano sila, ipasupukit na lang, idaan sa pagsupukit ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ito'y hindi naman talaga, ito'y mga bulong-bulungan lang mga kababayan at pinaabot ko sa inyo. Wala namang mawawala sa atin kung mag-ingat lang tayo. At maraming salamat at sa muli, Biker Adventure YouTube channel, baka pwede mga kababayan, paki-subscribe na lang dito sa aking munting YouTube channel at baguhan lang dito sa YouTube mga kababayan at wala pa akong subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless you all mga kababayan.